Good morning po sa inyong lahat dyan sa lahat sa apat na lugar sa Nueva Ecija, sa Paco, sa Labo, Camarines Norte at sa Tinambak po sa Barangay Salvacion sa lugar namin. So good morning po. Salamat at sa umagang ito ay muli tayo na naman ay naandito upang pakinggan ang mga pagtuturo sa atin ng ating Ama sa Langit kung paano tayo makasunod sa kanyang kalooban at ano ang instruction niya sa atin sa pamumuhay habang nandito pa tayo sa mundo. Okay? So tulad ng lagi po ninyong nakagawian nating lahat na lahat tayo ay dapat nakikita ninyo rin ang aking binabasa. So pakikuha na po ng inyong mga Bible at ngayon nasa chapter 3 na po tayo ng 1 Peter. So kung sino man ang sa inyo araw-araw nagbabasa, nasusundan nyo po ang mga pakikinig natin ito ng salita ng Diyos. So 1 Peter chapter 3, pero bago ang lahat, tayo po ay manalangin muna. Hallelujah. Dakilang aming Diyos na banal na nakamasid sa amin sa oras na ito. Minsan pa, Ama, kami ay nagpapasalamat ng lubos dahil patuloy niyong pinapaabot sa amin ang iyong mga salita na kung saan ito ang nagtuturo sa amin ng tamang pamumuhay. Nagtuturo sa amin at nagbibigay ng kapangyarihan papaano matagumpayan ang lahat ng gawa ng kasalanan sa sanlibutan. At lalo na pa, O Diyos, na ito ang nagtuturo sa amin kung papaano makasunod sa iyong kalooban at mabigyan ka ng karangalan. Kaya sa oras pong ito, O Diyos, malaya ka po, Ama, na kumilos sa aking sarili at sa mga makikinig. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang oras na ito at ang lahat pong dalangin namin sa iyo, O Diyos, at pinasasalamat ang pagtuturo mo sa amin sa ngalan po ito ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So, chapter 3 ng 1 Peter, basahin ko po. Ito, dito sa part na ito po ay tungkol sa katuruan para sa mag-asawa. So, ito po talagang napakahalaga at sa inyo na may mga asawa, mga asawa na kasama sa buhay. Napakaganda po ito at ipasalamat natin ninyo sa Diyos na napakinggan nyo po ito dahil sa akin alam nyo po na talagang dahil sa kakulangan ko pa ng salita ng Diyos noon, ibig sabihin hindi tulad ngayon na napapakinggan natin araw-araw ang salita ng Diyos. Kaya dumating po sa point na alam nyo po ang story ng aking buhay nung panahon na yon, na kaya umabot sa ganon na nagkaganon po ang aming pamilya dahil nga sa kakulangan ng salita ng Diyos. Kaya mapalad kayo na naabot ngayon ng salitang ito at talagang tulungan po ang may mga asawa, tulungan ng Diyos na talagang maintindihan ito dahil talagang kailangan ng isang pamilya, lalo na po sa mag-asawa, ang salita ng Diyos. Kaya ito una, kung maunawaan po ninyo, kung maalala ninyo ng mga na-testify ko sa nangyari sa amin noong wala pa sa ganitong klase ng lalim ng salita ng Diyos na-testify ko po yon kung anong kaganapan ng aming buhay at na-share ko nga, na-isulat ko po yon sa aklat ng Living by Faith. So, isang paalala kaya napakahalaga po una sa lahat ang mag-asawa ay parehong nakakakilala at malalim sa salita ng Diyos. At bago po sa pag-aasawa, tinuruan tayo ng salita ng Diyos sa mga binata at mga dalaga na talagang piliin po ninyo ang mapapangasawa na galing sa Diyos. Idulog muna sa Diyos ang pag-aasawa dahil may malinaw dito na talagang hindi pwede tayong makipamatok sa hindi natin kapananampalataya. Ibig sabihin, kapag ang isang babae o dalaga o binata na wala sa Panginoon, talaga pong naandoon lagi ang
nagkakaroon ng magulo, na talagang hindi pagkakaunawaan hanggang sa minsan talagang nagkakahiwalay. So pero kapag ang mag-asawa alam pang sa simula pa ay talagang idinudulog na sa Diyos ang lahat, nagkakaroon po ng kapayapaan ang samahan at natututong kung ano ang responsibilidad ng babae at kung ano naman ang responsibilidad ng lalaki. So sa inyo pong may mga asawa ngayon, ito po, pakinggan po ninyo ang mensaheng ito dahil napakalaking privilege na ngayon naririnig po ninyo ang patungkol sa bagay na ito. Mapalad kayo. Tulad ng sabi ko po, mapalad kayo dahil ako hindi ko po ito natutukan noon ng mga panahon na yun at alam niyo po ang nangyari sa amin. So, purihin po ang Diyos, pakinggan po ninyo. Ito'y katuruan para sa mag-asawa. Kayo namang mga babae, ang una po ditong tinutukoy ang babae. Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit na hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. So sa mag-asawa po kasi especially kadalasan po kasi ngayon majority sa totoo lang ang unang nakakakilala sa Panginoon kadalasan ay ang babae, asawang babae. At laging nagkakaroon ng problema sa mag-asawa kasi kapag ang lalaki po unbeliever, nagiging burden ito ng babae. At ito tinuturuan po sa mga babae na may mga unbeliever na kasama sa bahay na asawa. Ito po ang turo sa mga babae na kailangang pasakop. Ibig sabihin, pasakop, yung po bang ang pagpapasakop kasi pagrerespeto, Ngayon, minsan may mga katanungan, paano magpapasakop nga ang isang babae kung ang lalaki unbeliever at makamundo ang kanyang ginagawa. So ang turo po dito sa atin, pasakop, pagrespeto, na hindi ka sasang-ayon doon sa kanyang ginagawang masama, pero doon ipapakita mo pa rin ang respect, yung paggalang, hindi yung mumurahin mo na asawa mo, sisigaw-sigawan mo na, hindi po yun. Pasakop, ibig sabihin pagpapakumbaba, kaya nga sabi po dito, sabi dyan, pakinggan po natin, sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, kasi ito lagi ang problema ng mga asawang babae na nananampalataya, laging kontra ang lalaki. Kaya ito po ang tukoy dito. Kung meron kayong asawa na hindi pa nananampalataya, magpasako pa rin kayo. Ibig sabihin sa mamubuting bagay, hindi kayo magpapasakop kung alam nyong mali ang kanyang iniutos sa inyo. Meron po tayong wisdom, pero ito po ang utos dito na magpasakop. Sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. So ang tinutukoy po dito, ang makakapagpahikayat sa taong asawang lalaking hindi pa nananalig sa Diyos ay ang mga magagandang asal po ng asawang babae. Dahil doon, kapag ang asawang babae hindi bungangera, hindi kung ano-anong mga ginagawang mga silosa o ganyan, yung bagkus ang makita sa kanyang magandang asal, yun po ang magiging dahilan na baka sila ay maniwala sa salita ng Diyos dahil makikita sa asawang babae yung ugali at karakter ng pagiging Kristiyano. So ito po ang pinapaunawa sa mga babae. Sa mga babae, maging maganda ang inyong asal sa inyong mga asawang lalaki dahil maintindihan po natin ngayon pa lang, sabi ko nga, ngayon ko naunawaan na ang kaaway natin hindi tao, hindi yung asawa natin. Ako sa akin noon, hindi asawa ang kaaway,
kundi dahil ang tao kapag wala sa Panginoon, malinaw po sa ating pag-aaral, kapag ang tao wala sa Panginoon, dahil ang espiritu ng kadiliman, yung umiiral sa sanlibutan, ayon po sa ating napag-aralan, dahil ang espiritu ng kadiliman ang umiiral sa sanlibutan, ang siyang pumapasok doon sa isip na wala pa sa Panginoon, kaya sila nagaganon ang nagiging mga ugali. Ano po? So, kaya nga, hindi tao, hindi asawa mo ang kaaway mo, kundi dahil wala pa sila sa Panginoon. Hindi sila kumbaga yung espiritu ng sanlibutan ang nakakapagkontrol sa isipan ng taong wala sa Panginoon. Kaya ito tinuturuan po tayo sa mga asawang babae, na dapat maging maganda ang inyong asal, huwag bungangira, huwag controlling, kundi ipakita na nandoon ang pagpapagalang respeto sa asawa, at baka sakaling sila'y mahikayat sa pananampalataya kapag ikaw ay makitang maganda ang inyong asal. Sabi dito po, kahit hindi na kayo magpaliwanag pa, totoo po, kasi makikita na sa inyong galawan. Sa mga babae, makikita na po sa galawan ng babae ang halimbawa ng pagiging mabuting asawa. Pero kung bungangira ka nga at puro lahat na lang talaga pong mag-iinit lang at kahantong sa pag-aaway, ganong klaseng pagsalita. Kaya maging maganda ang iyong asal. Ito po ang susi. Kaya kung sino man sa mga babaeng may mga problema sa kanilang asawa, ito po ang solusyon. Irespeto ang asawa at magkaroon ng magandang asal. Dahil baka sakaling sa pamamagitan ng inyong gawa, hindi na kayo kailangang magsalita, makikita na po sa inyong gawa at sila'y maakay at maniwala sa salita ng Diyos. Verse 3, ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang, tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. So ito po So, imbis daw na, although, ito po sa message na to, hindi ibig sabihin na maging losyang ka na hindi ka na magpabaya. Na magpabaya ka na hindi ka na mag-ayos ng sarili mo. Hindi po yun ang tinutukoy. Kaso ang pinapaunawa dito, mas higit ninyong pagtuunan ng pansin. Mas higit daw pahalagahan yung bagay na panloob kaysa sa panlabas. Kung ikaw nagpapaganda at nag-aayos ng iyong sarili, mas higit pa. Mas higit pang ayusin yung kagandahang loob sa loob ng puso na hindi nagkumukupas. Yung sinasabi po dito, na pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso. Napakaganda kung maganda ka na panlabas, nag-aayos ka panlabas, nagiging maganda ka sa paningin ng iyong asawa, at the same time lalo na po dito sa loob ng iyong kaibuturan ng iyong puso. Ito ang mas malaga. Yung kagandahang panloob na nakatago sa puso, walang kupas, nalikha ng maamo at mapayapang diwa. Mapayapang diwa, ibig sabihin, hindi yung lagi ka na lang masyadong controlling, na ang gusto mo masunod ng masunod at dakdak ng dakdak na, kumbaga, malinaw po kasi dito, hindi natin ito madadala sa pamamagitan ng salita. Kasi nga sabi dito, kung makita ng asawang lalaki na maamo at naandun yung magandang asal, sabi po dito sa verse 1, kahit hindi na kayo magpaliwanag, yung action po ng babaeng asawa ang siya ng mag-aakay doon, magpapakita, siya na yung magkukonvict doon sa puso ng lalaki. Na talagang ang kanyang natututunan sa salita ng Diyos ay totoo, at yun ang maaaring makapag-akay sa unbeliever na asawang lalaki. So ito po sabi dito, maamo, mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. So yun po ang mahalaga. Mas mahalaga ang puso ng babae. Tayong mga babae ang nakikita na maganda ang panloob, hindi yung panlabas. Kasi gaano mang ipakita
ipakita mong maganda ang panlabas, kahit ano pang pagpapaganda ang ipapakita mo, kung ang loob mo, ang karakter, ang attitude, ano, hindi po ay yun ang matinding nakakasira sa katauhan ng tao, yung masamang pag-uugali kahit ang ganda-ganda pa ng panlabas na itsura. So ito po mga kababaihan, ito po ang ano sa mga asawang babae. Verse 5, iyan ang pagpapagandang ginawa noong unang panahon ng mga babaeng banal na umaasa sa Diyos, at sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa. Tulad ni Sarah, sinunod niya at tinawag na Panginoon ang asawa niyang si Abraham. Kayo rin ay mapapabilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa at kung wala kayong anumang kinakatakutan. So malinaw po, ito po sa mga babaeng may asawa. Ito ang dapat unahin, wag masyadong madakdak, wag demanding, bagkos ipakita ninyo ang inyong mabubuting asal. Dahil kahit hindi na kayo magsalita, makikita po sa gawa ang siyang mag-aakay sa kanila na sila ay maniwala sa salita ng Diyos. So, ito na po yung mga katanungan ng babae na kasagutan sa mga tanong. Papaano kaya ang aking asawa maakay sa Panginoon? Papaano kaya siya magbabago? Ang tagal ng panahon dinadalangin ko, hindi siya nagbabago. Ito po ang kasagutan. Ano po, nandito sa mga babaeng gustong maging ang kanyang asawa ay mabago. At ito naman sa mga asawang lalaki, ito naman po, pakinggan po ninyo. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina at sila'y kasama ninyong natatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. So ito po sa mga believers itong asawa. Ano? Kaya nga kinakausap na ng Word of God, ito kayong mga lalaki, kasi ibig sabihin ito na yung mga nakakilala. Ano? Kasi kayo nga ang nakakarinig, ibig sabihin nasa Panginoon kayo, kaya kayo inaabot ng mga kalalakihan. Ito po ang dapat ninyong unawain. Kasi yung makita po natin ang babae more on emotional po ito, kaya nga doon may isang banda pong utos sa atin dito sa Matthew, babae, igalang. Katulad nito, igalang mo ang iyong asawa, at lalaki, mahalin mo ang iyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. So kaya ginawa doon na head ang lalaki, dahil katulad ng pagkahalimbawa ng Panginoon, ako ang Panginoong Hesus ay ulo ng iglesia, ang lalaki naman ay ang ulo ng tahanan. Ibig sabihin, kaya sabi doon, mahalin mo ang iyong asawa. Ano mahalin sa lalaki? Yan po ang utos sa lalaki, mahalin. Dahil bakit mahal? Dahil ang babae gusto niya laging nararamdaman na mahal siya ng kanyang asawang lalaki. Yan po kaya laging, minsan nakikita natin lalaki ang babae nagsiselos, laging minsan nakikita po natin na minsan nagtatampo, kasi ang babae more on attention. Gusto lagi ng babae maramdaman nila na sila ay mahal. Kaya sa panahon ang lalaki po nagluluko o may mga hindi nagiging faithful, ramdam po yun ng babae. Malakas po ang instinct ng babae. Ano, napakalakas ng ano nito, talagang mararamdaman ng babae kung ang lalaki ay hindi tapat. Kaya nga inutos ng Diyos, mahalin ng lalaki ang babae, at ang babae naman igalang ang lalaki. Amen? So ito po sa mga kalalakihan, ipadama ninyo sa mga asawa ninyong babae ang pagmamahal, kasi dito po yun ang command sa inyong mga lalaki, mahalin, ipadaman ninyo po. At habang ito, kasi kapag ang babae nararamdaman niya na mahal talaga siya ng kanyang lalaki, bakit pa ba naman ito magputak ng magputak? Ano, bakit pa ito magdakdak ng magdakdak? Ano, kung nararamdaman niya na andoon yung pagmamahal ng kanyang asawa. So ito po sa mga believers, ano, na kinakausap dito, at malinaw nga sa kanina yung mga unbeliever na asawang lalaki, may utos ang Diyos sa mga asawang babae. So ngayon, iyan po. Ngayon dito naman po tayo sa verse 8.
Paghihirap dahil sa paggawa ng matuwid. Dahil tinuturuan tayo ng Diyos, gumawa tayo ng matuwid. Kahit ano pang nakikitang masama na ginagawa ng kapwa natin, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat. Dahil malinaw sa sinasabi ng Diyos na sa akin ang paghihiganti. Amen? So, pakinggan po natin. Ito tungkol ito sa ang daming mga kumbaga dinadaan ng pagsubok. Sa kabila na gumagawa siya ng matuwid o mabuti, maraming mga dinadaan ng paghihirap. Ito po ang pakinggan natin. Sa madalang salita, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Bakit po ganon? Kasi ang gusto ng Diyos, siya po, malinaw siya, ang gusto niya, sumunod lang tayo sa command niya. Yun lang ang kanyang sinasabi sa atin, sundin natin siya. Pag sinabi ng Diyos na huwag niyong gantihan ng masama, ang gumagawa sa inyo ng masama, dahil tayo ang kinakausap, yun ang sundin lang natin, kung ano lang sinasabi niya. Ngayon, tungkol doon sa kung nakikita mong naaapi ka, naagrabyado ka, ang bili ng Diyos, ipagkatiwala natin to sa Kanya, dahil siya po ang maghihiganti. Dahil ang Diyos perfect po pag kumilos. Ang Diyos ay talaga naman alam niya ang lahat ng pagkilos po sa pag-protect sa atin. Kaya tayo sinasabihan na kumbaga wag mong gantihan ng ang masama sa gumagawa ng masama. Kasi ang pinoprotect ng Lord yung heart natin na hindi tayo magkasala. Kasi kapag umiral yung galit at puot sa ating puso, doon tayo nagkakasala sa Diyos. At kaya doon tayo sinasabihan, ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya kasi siya po makatarungan siyang humatol. Amen? So ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. Kaya ang gawin lang natin, sundin lang kung anong sinasabi niya, yun lamang. At tulad ng sabi niya, huwag ninyong sumpain ang sumumpa sa inyo. Sa halip pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. So ibig sabihin ito nga, ayaw niya kasi na kapag kasi ang tao sumumpa sa kapwa, hindi tatanggap ng blessing. Kaya katulad ng sinasabi dito na kung ginawan kayo ng masama, gantihan nyo ng mabuti. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Alalahanin po natin. Kaya tayo Kristiyano upang sundin ang kalooban ng Ama. Kasasabi lang po doon sa chapter 2 kahapon. Dahil banal ang Diyos, Ama natin ang Diyos, magpakabanal tayo. Kaya ito ang utos dito, lahat ng mga bagay na sa tingin natin, alam natin na, ako ang tama, ipapakita ko sa Kanya ang tama, gagantihan ko siya para matuto siya. Hindi po. Nasa Diyos ang paghihiganti. Ayaw ng Diyos na madungisan tayo at higit sa lahat, ayaw ng Diyos na hindi nating tanggapin ang Kanyang pagpapala. So pagsunod natin sa Kanya, doon tayo po pinagpapala. Kaya ipagkatiwala natin sa Diyos ang bagay na tulad ng paghihiganti. Dahil si Lord nga malinaw, perfect ang pagkilos ng Diyos. At kung tayo ang gagawa ng paghihiganti, baka layo pa tayong napamali at nagkasala pa sa Diyos. Amen? So kaya ito po, verse 10, sabi dito, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng mapayapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. So, ayan. Dito sa verse na to, tingnan nyo po lahat tayo gustong pagpalain. Lahat tayo gusto tayong maging mapayapa. Amen? So, yun ang wala. Talagang ito po ang number one. Gusto nating binibless and then may peace. So, ngayon, sa taong nagnanais na mapayapa at gustong maging masagana, ang dila daw po ay pigilan. So alam na natin yun ang sikreto. Gusto mong pagpalain, gustong mamuhay na may kapayapaan, ang dila daw po ay pigilan. Tandaan nyo po ito. Ang nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi
So, ngayon po, ang bibig, ito pala ang nagkokontrol ng kapayapaan at ito rin, dito sa bibig na to, nagmumula ang pagpapala at kapayapaan sa loob ng tahanan. Kaya sa ating sa atin lahat, babae o lalaki, kailangan po ito ang maging pananalita, hindi yung puro na lang mga negatibo, kundi malino po dito ang instruction. Kung gusto nyong pagpalain, gusto nyong maging mapayapa, pigilan ang pagnanalita. Ang dila ang dapat kontrolin. Instruction ito ng Diyos. Kaya ito, kung ayaw, kumbaga, lahat tayo gustong maging mapayapa. Kaya dito, kung ayaw ninyong maging laging hikahos ang inyong pamumuhay at magulo ang tahanan, pigilan po ang pananalita ng masasama. Ayan. Sabi dito, ang anumang panlilinlang at pandarayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Ang masama ay iwanan na, at ang mga gawin ay ang tama. At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Yun ang pagsikapan, hindi yung kunti-kunting diferensya, sensitibo, away na. May marinig lang ng kaunting hindi na gustuhan ang sinabi ng asawa o ng babae o ng lalaki, away na. Hindi po nagdudulot ng kapayapaan at magdudulot pa yan ng kawalan sa inyong tahanan. So kung gusto nyong maging maayos ang inyong pamumuhay, gusto nyong maging magaan at daloy ng biyaya sa loob ng tahanan, pigilan po ang mga dila sa pananalita. Dapat ang namumutawi dito hindi yung mga ekspresyon ng mga pangit na mga pagmumura o kung anong mga curse, kung anong mga bagay na hindi maganda, bagkus ang dapat mamutawi sa bibig ng tao, babae ka man o lalaki, dapat mamutawi yung magagandang bagay, yung mabubuting bagay. At ang sabi dito 11, ang masamay iwasan na at gawin ay ang tama, at laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinapakinggan, ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. So napakalinaw, kahit anong dalangin ng isang taong hindi matuwid, hindi papakinggan ng Diyos ang kanyang dalangin. Dahil ito po, hindi po tayo ang nagsabi nito, kundi mismong ang Word of God ang nagsasabi. Kaya sikapin natin na maging mapayapa, maging maayos at layuan natin ang kasalanan, dahil sa ating pananalangin doon lamang tayo papakinggan ng Diyos. Amen. So malinaw po ito. At ito po ang malinaw, ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid na katuon. Ang kanilang panalangin ay kanilang pinapakinggan, ngunit ang masama ay kanyang sinasalungat. At napakaganda po dito, mula verse 1 hanggang sa dito, pinaunawa sa atin kung paano magkaroon ng mapayapa, paano tayo na instruksyonan ng Diyos upang maging matuwid sa kanyang paningin. So malinaw po sa ating pag-aaral, sa pakikinig ng kanyang salita, nasa sa atin na lang po talaga. Kung susunod tayo sa sinasabi ng Diyos, tatanggapin natin ang katotohanan ng pinapangakong ito sa atin. Na andito ang instruction, malinaw ang salita ng Diyos, ang instruction sa ating buhay. Kaya nga ini-encourage tayo na basahin natin ito araw-gabi, araw-araw, pakinggan natin. Kasi dito madadala ang buhay natin sa tamang pamumuhay. At kapag nakita ng Diyos na habang minamasdan tayo ng Panginoon, nakikita niyang sinusunod natin ang kanyang mga instruction sa pamamagitan ng kanyang salita. Kapag tayo'y nanalangin, sinasabi dito, pinapakinggan niya ang ating dalangin. Dahil ang mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinapakinggan, ngunit ang masama ay kanyang sinasalungat. So alam na po natin ito, kaya napakaganda mga instruction. Gustong mapayapa, masaganang pamumuhay, pigilan ang dila, magsalita ng mabuti at hindi masama ang gawin. Amen. So verse 13, at sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti? Diba? At sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos,
pinagpapala kayo. So, ibig sabihin, may mga nakumukontra man sa iyo o may nagpe-persecute sa iyo sa kabila ng gumagawa ka ng mabuti, ipagtatanggol ka ng Diyos. Pero kung ikaw inuusig o maraming kumukontra sa iyo at sumasalungat sa iyo dahil sa nakikita pinipersecute ka dahil sa ginagawa mong kasalanan, ay malinaw po na talagang consequence yun ng kasalanan mo. Hindi mo kakampi ang Diyos kasi malinaw po dito. Sinasalungat ng Diyos sa verse 12. Sinasalungat ng Diyos ang mga gumagawa ng masama. So, pero kung ikaw ay gumagawa ng mabuti and then naandoon yung mga trials, mga challenges, pagpapalain ka ng Diyos. Sabi dito, huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Yung pang despite na gumagawa ko ng mabuti, may mga pinipersecute ka, huwag daw matakot, huwag kang mabagabag dahil ang Diyos ang magre-reward sa'yo. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asa na sa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. So, sumusumasalungat, nagtatanong, o sige nga, ipaunawa mo sa akin ang tungkol sa salita ng Diyos. Gawin daw po ito nating mahinahon at maging handa tayo ng pagsagot. At ang pagsagot natin, actually, sa mga nagtatanong po sa atin patungkol sa ating pagsunod sa Diyos, ang kasagutan yan, mismong salita ng Diyos, hindi sa ating sariling kaisipan. Kaya nga, napakaganda na naunawaan natin ang salita ng Diyos kasi kapag may nagtatanong, ang sagot po natin ay hindi mula sa invento natin na kaisipan, hindi ito mula sa ating sariling pag-unawa, kundi ang pagsagot dapat mismo sa katotohanan din ang gagaling. Mismong ang Word of God ang mag-i-interpret ng kanyang salita para sa kanila upang ipaliwanag, hindi sa galing sa sino mang isipan ng tao. Okay? So doon po, kaya dapat alam natin ang Word of God upang ang isasagot natin sa mga tumatanong ay galing mismo sa salita ng Diyos at hindi sa sariling ating kaisipan na baka yun ay dulot lamang ng haka-haka. So ito po, at sabi dito, yan, ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon, hindi yung nakikipagdebate. Sabi dito, mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali. Totoo kasi kahit ano pang sabihin ng tao, kung nakikita nga sa'yo na magandang ang ugali mo at sumusunod ka sa Panginoon, hindi sila magtatagumpay po. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Pero kung sa kabila ng mga nakikitang mga panlabas lamang ay tatapos kumbaga dito kasi makita natin na mahirap kung ang sinasabi yung ginagawa ng tao sa kapwa niya tao ay totoo ang nakikita na sinasabi. Kaya yun ang pangit, nakatotohanan ng nakikita sa'yo na gumagawa ka ng masama, kaya ka nasasabihan ng mga ganong klaseng masama. Pero kung sa kabila na gumagawa ka ng mabuti ay sinasabihan ka ng masama, yun po, tagapagtanggol natin ang Diyos katulad ng sabi dito. Kaya sabi dito, panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ng Diyos. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. So naklarado po ito katulad ng sanabi sa verse 13. Di bali na kumbaga sa isang Kristiyano, kapag alam mong gumagawa ka ng mabuti ayon sa kalooban ng Diyos and then dumadanas ka ng mga persecution, sabi dito mapalad, higit kayong mapalad ang gumagawa noon dahil ang Diyos ang magre-reward. Pero kung ikaw ay nagdadanas ng kahirapan sa buhay at kaguluhan bunga ng iyong pagsuway, yan po ay, sabi dito, yan ay talagang hindi nakakatuwa. Ay ibig kong sabihin, dahil malinaw kasi kapag panik natin ang Diyos, walang makakalaban sa atin. Pero kapag gumawa tayo ng masama, hindi tayo sasamahan ng Diyos. Malinaw, hindi ang Panginoong Hesus tagapagtaguyod ng kasalanan. Amen? Kaya malinaw, higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti
sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Konsekwensyon. Ano? At sabi dito sa 18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. So pinapauna kasi pinatawad na po tayo. Malinaw yun, ano, na kinahabagan tayo. Malinaw ang Panginoong Jesus bumaba dito sa lupa para sa makasalanan. Understood, naintindihan natin yun. Pero nung nakipag-isa na tayo kay Kristo, yung ngayon, dapat tayong magpakabanal dahil nakipag-isa tayo sa banal. Yun po ang laging pinapaunawa sa atin ng salita ng Diyos. Kaya yung mga reason natin noon, I'm just a human. Tao lang akong nagkakasala. Normal lang. Alam nyo po, nung ipinaunawa sa atin ang salita ng Diyos, malinaw. Kung tayo'y nakipag-isa kay Kristo na banal, diba? Nakipag-unite. Malinaw, nakipag-isa na tayo kay Kristo. Siya ay banal, kaya dapat tayong magpakabanal dahil hindi na tayo ang namumuhay sa ating sarili, kundi si Kristo na kung saan tayo nakipag-isa, doon tayo napapabanal sa pamamagitan ng salita niya dahil siya ang salita ng Diyos. Kaya ang malinaw, sino mang Kristiyano na nagsasabing na kay Kristo pero gumagawa patuloy ng pagkakasala, yan po ang sinasabi ni Pablo, hindi si Kristo tagapagtaguyod ng inyong kasalanan. Nasasabihin nyo na kayo Kristiyano pero nasa kasalanan, patuloy gumagawa ng kasalanan. Hindi mag-a-agree ang si Kristo na nakipag-isa tayo, hindi kakalid ka rin natin ang kanyang sarili sa kasalanan at sasabihin natin okay lang. Malinaw po ang Diyos ay banal, hindi man lamang siya pwedeng malapitan ng anumang karumihan at kasalanan. Kaya tinuturo sa atin dito, kung ikaw Kristiyano at alam mong nakipag-isa ka sa banal dahil si Kristo ay banal, dapat lumalayo ka sa pagkakasala dahil hindi mo pwedeng sabihin nakipag-isa ka kay Christ at kasama-sama mo si Kristo na gumagawa ng kasalanan. Malinaw po, bumaba dito si Kristo upang tayo ay palayain sa kasalanan. Malinaw sa si Kristo ay walang kasalanan, na matay minsan para sa inyong mga kasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Malinaw kasi ang Diyos ang mabanal, kaya si Kristo po ang nagbayad, nagtubos ng ating kasalanan. Kaya ang nangyari, kinahabagan tayo noon na hindi tayo karapat-dapat lumapit sa Diyos, pero ang Panginoong Hesus ang nagbayad. Siya ang nag-purify, kaya nakipag-unite, nakipag-isa. Si Kristo'y banal, tayong makasalanan, binayaran, dito tayong makasalanan, binayaran, pinalaya. Kaya at alam ng Diyos na hindi natin kaya na mabuhay, na banal, na hiwalay sa Kanya. Kaya si Kristo ang tumubos. Kaya sinabi doon, makipag-isa kayo sa banal. Dahil siya ang magpapabanal. Ngayon, na nakipag-isa tayo sa banal, dapat kayong magpakabanal. Napakalinaw po. Nakipag-isa tayo dito sa banal, tayo'y marumi, makasalanan, makamundo, pinatawad at nilinis sa pamamagitan ng dugo. Ngayon, dahil hindi kaya ng taong magpakabanal, nakipag-isa tayo sa banal. Ngayon, ito tayo ngayon. Nakipag-isa tayo sa banal. Si Jesucristo ay walang dungis, walang kapintasan na nagtubos sa atin. Kaya ito na po papasok doon na hindi na kayo dapat ang namumuhay sa inyong sarili, kundi kung sino itong si Kristo, kung saan tayo nakipag-isa. Dapat yun, ganun ang pamumuhay natin. Dahil hindi na kayo, malinaw, kundi si Kristo na. Kaya doon tayo namulat na talagang tingnan natin ang ating mga sarili. Totoo ba tayong nakipag-isa kay Christ? Kasi kung nakipag-isa tayo kay Christ, dapat namumuhay tayo may kabanal dahil nakipag-unite tayo sa banal. At hindi maaaring sabihin nag-unite ka, hindi napunta ka sa kasalanan, dala-dala mo si Kristo. Ni minsan, hindi si Kristo sasang-ayon sa kasalanan natin. Tulad ng sinabi ni Kristo, ni Pablo, hindi si Kristo tagapagtaguyod ng kasalanan. Nasasabihin natin Kristiyano, believer tayo, and then nagkakasala. So malinaw, si Kristo po ang nagpapabanal. Tunay, hindi tayo talaga magiging banal sa gawang atin, kaya nga tayo nakipag-isa
sa banal. Na ang sabi ng Panginoon, you can do all things through me. Magagawa niyong mapagtagumpayan ang lahat ng bagay sa sanlibutan dahil napagtagumpayan ko na iyan. Ngayon kayong nakipag-isa sa akin ay bago ng nilalang, wala na ang dating pagkatao, kayo'y bago na. Kaya ito po, questionable ito sa atin noon, na madami mga Kristiyano tayo pero nagpapatuloy sa pagkakasala dahil hindi natin naintindihan hanggat noong sinuyod natin ang salita ng Diyos araw-araw. Doon natin naintindihan na tunay nga na talagang mapapabanal tayo kung naintindihan natin na nakipag-unite kayo sa banal. Dapat kayong magpakabanal. Amen? So ito po ang tinutukoy dito, at tulad po dito sa verse 19, basahin ko po muli, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Kaya nga, nung nakipag-isa tayo kay Christ, kasabay na pinatay sa laman. Ibig sabihin yung mga hilig ng laman, napatay na yun dahil nagkipag-unite tayo nung binuhay si Kristo Jesus. Nabuhay tayong muli sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya nga tinatawag tayo na hindi na tayo ang namumuhay sa dati, kundi si Kristo dahil siya ang nag-i-empower, nag-overpower ng ating katauhan dahil nakipag-isa tayo sa Kanya. So doon natin lalong naintindihan na totoo na hindi mahirap na magpakabanal ang tao kung talagang sumusunod siya sa salita ng Diyos. Talagang mapapabanal dahil Jesus is the Word of God. Amen? So ngayon, dito po, sa 19, sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako ng Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo, na umakyat sa langit, ngayon nasa kanan ng Diyos, naghahari siya roon sa mga anghel at mga may kapangyarihan. So ito pong sa verse 19, makita natin dito nung namatay ang Panginoong Jesus, natutukoy sa Ephesians 4 verse 8 to 9. Buksan niyo po doon. Ito yung tinutukoy sa nung ang Panginoong Jesus ay nung namatay, pumunta siya sa kaila-ilaliman at nangaral sa mga espiritu na nabilanggo nung panahon ni Noah, yung mga hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Pinangaralan ng Panginoong Hesus. Ito pong nakatukoy dito nung panahon ni Noah. Diba maraming hindi naniwala kay Noe, pero ganun pa rin, inabot pa ng Espiritu ng Diyos. Tingnan nyo po sa Ephesians chapter 4 verse 8 to 9. Verse 8 to 9. Pakinggan nyo na lang po. Total nandito na rin lang. Sige po, basahin ko po. Nasa na yung Ephesians. Ito na. Ephesians chapter 4 verse 8 to 9. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalaming bahagi ng lupa. So napakalinaw nga, malinaw nung namatay siya, 'di ba? At talagang namatay ang Panginoong Hesus. In 3 days na namatay, at yun po sabi dito, siya ay nangaral. Nangaral sa mga bilanggo. Nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos noong panahon ni Noah. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas. So yung mga taong ayaw sumunod na pinangaralan ng Panginoong Hesus. So malinaw po So ngayon, ito po ang turo po sa atin dito. Kailangan yung tungkol sa baptism na pinaunawa sa atin na
paglilinis, yung pagpabautis po natin, ano, na yun ay paglilinis hindi sa panlabas na katawan. Kaya nung inimmerse, yung inilubog tayo sa tubig, yung pag-ahon na tulad ng bautismo ng Panginoong Hesus, pinapaunawa sa atin na yun ay paglilinis sa loob ng budhi. Kaya pag-ahon natin noon sa tubig, isang bagong nilalang, the new creation, ano, isang bagong ipinanganak, ano, pinanganak sa espiritu. So ito po, at salamat po sa Diyos, kailangan ko na pong i-end up ito, at baka may sasabihin pa po ang ating mga kasamahan dyan, sila Banji, Sister Paz, o Sis Gemma, o Sis Jen. So purihin po ang Diyos, dito tayo magtatapos. Napakalinaw, basahin niyo pong muli para lubos niyong maintindihan ito. Kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan at kasaganaan sa ating tahanan, sa kapayapaan ng mag-asawa, sa loob ng tahanan, nandito po lahat ang instruction sa atin. So purihin po ang Diyos, sa Diyos ang pasasalamat natin. So pag sumikapan na magkaroon ng malinis na budhi, sumunod sa kalooban ng Diyos, dahil doon tayo papakinggan ng Diyos ang ating mga dalangin. So God bless everyone. Let's pray. Mag-closing lang po ako. Amang banal, thank you Father God, at pinagkakatiwala po namin sa mga susunod na oras. Ikaw po ang patuloy manguna sa lahat sa aming buhay, at salamat sa mensaheng ito naman na magdudulot sa amin na magandang buhay at pagtitiwala, at higit sa lahat magbibigay ng karangalan sa iyong pangalan. Salamat po Ama, at ang pasasalamat namin ito sa iyo, sa iyong banal na espiritong nagtuturo ay sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, God bless everybody. Bye.